Itong si Risa Ontiveros, mga ka-GP Natics, napansin ko at talagang naramdaman ko na nanggigigil, gusto niya ng sabunutan, alisin ang kilay. Itong si Chis Escudero. Paano ba naman mga kababayan? Habang nagsasalita itong si nagmamanifesto, itong si Risa Ontiveros, ito namang si Chis Escudero tumalikod parang walang bayag. 'Di ba? Napakabastos nitong si Escudero, mga kababayan. Eh makikita po natin na tama ang mga pinagsasabi nila Riza Ontiveros, Coco Pimentel. Pero hindi po pinakikinggan sapagkat nabara po itong si Quezon, mga kababayan. Pakinggan natin itong si Senador Riza Ontiveros kung ano po ang pinangako niya sa atin, mga kababayan, na siya daw po ay maninindigan. Kaya expect a battle. Ito tingnan ko yung battle talaga na maaasahan natin pagdating po ng June 11. Okay? Sigurado yan. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng Ah. 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Mhm. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. In those 4 months, I've been called eager, aggressive, impatient, atat. Mhm. But the simple truth is this: we are not rushing. In fact, we have been waiting. The Filipino people are waiting, and we believe 4 months is more than enough. These delays are no longer procedural. They are obstructions dressed up as protocol. Mhm. The impeachment process is a crucial means of demanding accountability exclusively entrusted by the people to the Senate. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules Yes, exactly, mga ka-GP Natics. 'Di ba? and start the process forthwith. Enough games. Time to move. Okay. So maliwanag dito na sinasabi ni Risa Ontiveros na talaga tayo dinidribble, ginagago ng mga 'to. Kung kung ganito ang mangyayari, paano pa natin papanagutin ang mga taong opisyal or elected official pagdating ng panahon? Ay pinapayagan natin na gaguhin tayo. So pinapayagan ba natin sila na magnakaw na lang ng magnakaw? Sige, edi do it. 'Di ba? Magnakaw, nakawin niyo na lahat. Gano'n ba 'yon? Kasi lumalabas dito na ipinagkakatiwala natin sa mga elected official, sa mga senador, sa mga kongresista natin, mga kababayan, na kapag merong mga tao na hihinalaan, may mga taong gumagawa ng mga pagnanakaw na ganito, ay makikita natin na sila ay aaksyon. Na sila po ay gagawa ng paraan ah, para maging accountable ang taong ito. But sad to say, ang nakikita natin ngayon, parang sa mga taong ito, baliwalain na lang. Pabayaan na lang. Kasi in a way, mga kababayan, na ganyan po ang inyong reasoning, therefore I conclude na you are in favor of magnanakaw, 'di ba? Na pinapayagan niyo sila na nakawin at gawin lahat ng kanilang gusto na wala nang puwede na magbawal sa mga taong ito. Na puwede na nilang gawin ang lahat ng Means of kanilang demanding. gusto. Ngayon lang So ako so therefore, mga kababayan, what's in it? What's the use of having a Senate, 'di ba? Kung hindi naman pala natin kayang panagutin ang mga taong ito. Ano tayo, mga ka-GP Natics, display? 'Di ba? Ang Senado ba ay isang display lang din? 'Yun ang katanungan eh. Wala nang magiging maayos, wala nang matatakot pagdating ng panahon. Kapag pinabayaan natin ang bagay na 'to, lahat na lang ng tao sasabihin, "Sige, magnakaw na tayo, tutal hindi naman tayo mai-impeach." Hindi, mali ka, GP. May mai-impeach yung mga taong kulang ang kanilang alay, yung mga taong kulang ang kanilang pera. Pero kapag may pera ka, ligtas ka, 'di ba? 'Pag may pera ka, laya ka. 'Yun lang.
Nakakainit ng ulo. Tingnan niyo yung reaction ni Ontiveros. Parang nangingiting aso na parang sabi niya gano'n siguro kay Cheese, "Lumapit ka lang dito, talagang tatanggalan kita ng kilay." Nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. In those 4 months, I've been called eager, aggressive, impatient, atat. But the simple truth is this: we are not rushing. In fact, we have been waiting. The Filipino people are waiting. And we believe 4 months is more than enough. Actually, tama si Risa Ontiveros. We've been waiting for 4 months, 'di ba? And we are excited to have and to hear, mga kababayan, kung ano ang mangyayari diyan sa hearing na 'yan. Kaya nga halos araw-araw ginawa ng Diyos. Hindi na natapos sa content natin tungkol sa impeachment na 'yan. Dahil we are so excited, we want to hear all the things that related to the impeachment of Sara Duterte. Because we want to hear, mga kababayan, and we wanted to know na makita natin kung ano yung kaya niyang idepensa if she is guilty or not. 'Di ba? Whether she is guilty or not, it's okay with us. Ang sa atin, ang magmamatter talaga makita natin how they presented their evidence against Sara Duterte and how they defend themselves. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Bakit kung walang kasalanan, si Sara Duterte herself, sabi niya ganon, ituloy ang impeachment because we want a battle, we want a bloodbath. Bakit kayo pinipigilan nyo agad? Ano yon? Ibig bang sabihin si Sara Duterte, kunwari lang matapang, pero she knows already that this impeachment will gonna dead? Diba? Soon? Fuck. Alam nyo, dati pa ako galit dyan kay Escudero. Sa totoo lang sabihin ko sa inyo kung bakit ako nagagalit. Nakita nyo ba na pinanigan ko yan sa mga vlogs ko? Wala pa ata akong pinanigan sa vlogs ko na kay Escudero. Meron mga pasimpleng Pero galit talaga ako dyan. Bakit kanyo? 2022 election, tapos 2021, nagpunta kami dyan sa Sorsogon, mga kababayan. With our team, Goldfish. 'Di ba? Nagpunta kami dyan. Tapos si PBBM, sinusundan talaga namin. Sarili naming pera, guys. Tapos pera ng mga viewers. Okay? Ngayon, nagkaroon ng rally. Nagkaroon ng rally dyan sa Sorsogon. Etong si Cheese Escudero, pinagamit ang City Hall. Ay, sa City Hall, okay sana City Hall eh. Yung City Hall, mga kababayan, hindi man lang naglagay ng lona. Tirik na tirik ang araw, ang daming mga hinimatay nung panahon na yon. Si PBBM, alam nyo, nagsasalita, nakatago lang sa poste ng City Hall, makapagsalita lang. Oh. Samantalang yung ibang mga kandidato, mga kababayan, binisita pa ni Escudero, siya pa yung nag-host. Oh. Pero si PBBM, halatado na ayaw niyang papuntahin doon. Grabe ang init. Mamamatay ka talaga, mga kababayan. Kung meron ka sigurong high blood, nako po, bubulagta ka na lang bigla. Piruin mo, yung presidente, yung mga tatakbo na yun, ang pinangaharang na lang nila yung poste or yung tao mismo, haharap sa kanila ng konti, tatagilid, kukuha ng anggulo para matakpan lang si BBM. Oh. Thank you, Larry Gumangan. Oh. Kaya asar ako dyan kay Escudero. Meron pa nga ako nalaman dyan sa isang senador eh. O yung tumakbong senador na natalo eh. Ganyan din ang ginawa niya. Dribble niya din. Mga kababayan, bakit ko nasabi? Nung pumunta sa kanya yung tao, nangako siya na, sige, tutulungan ka namin, sir. Huwag kang mag-alala, makukuha mo ang boto ng Sorsogon.
malaman-laman mo nung panahon, mga kababayan, aba, ang lumabas na sample ballot nila, laglag yung senador na yun na sinabi niya na tutulungan niya. Iba pala ang pinaboto. Oh, ganyan yan maglaro. Bakit? Ang sabi ata nun, mga kababayan, ito daw si Chis Escudero, dapat daw siya ang unang sinabihan na pupunta siya ng Sorsogon. Hindi daw dapat si Lenny. 'Di ba? Ganyan ang ugali niyan. Kaya Risa Ontiveros, baby, huwag kang pumayag. Okay? Naku, kalabanin mo yan. Si Escudero. Oh, dapat nga yan mapalitan na eh. Kaya ako dapat, mga kababayan, sabi ko na nga ba eh. Alam nyo, kaya pinaplano or gusto ni PBBM kaya siya ay sobrang dismayado sa pagkapanalo ng alyansa? Because ngayon ko na pagtatanto, palagay ko, mga kababayan, gusto rin nila napalitan si Escudero. 'Di ba? Gusto rin nila napalitan si Escudero. Ang pagpapalit ni Escudero dati from Subiri, mga kababayan, that is a well-planned. How do you say so, JP, GP? Mga kababayan, remember kung sino yung mga bumoto kay Escudero. 'Di ba? Duterte Black, PDP Black. Oh. At hindi inalis sa mga committee ang mga ito. Kung titingnan mong maigi, mga kababayan, that was their first move to save Sara Duterte, to save the Queen. 'Di ba? Yan yung unang move nila. Na sila ay magsama-sama, mga kababayan, para hindi matuloy ang impeachment case against Sara Duterte, because we are expecting that this impeachment, magsisimula na dapat yan nung February. Pero anong ginawa? Tinengga ng 4 na buwan. 'Di ba? Oh. So, sabi ko, kaya siguro si PBBM dismayado na 6 lang ang nakuha sa alyansa. Oh, palagay ko, ang sinasabi dito, dapat manalo ang alyansa, mas marami sila para si Tito Soto ang ilagay na Senate President. At kung remember nyo, sabi ni Lacson, kung hindi mananalo si Tito Soto as the Senate President, pupunta sila, mga kababayan, sa minority. Hindi nila sinabi na sila ay pupunta sa Duterte Black or the PDP Black. Sinabi nila na sila ay pupunta sa minority. Oh, sino ba ang majority ngayon, mga kababayan? 'Di ba Escudero kasama yung mga PDP Black, Duterte Black. Silang majority ngayon. Ang minority sila Risa Ontiveros, sila Coco Pimentel. Oh. So kung hindi makuha ang Senate presidency, tama lang pala yung explanation ko rin. Kaya pupunta sila sa minority, doon sila kakampi. Yun pala yun. Ngayon ko lang naiintindihan na kaya pala gusto ng Pangulo na manalo ang alyansa para tanggalin din si Escudero, mga kababayan, na dumidribble dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sinasabi niya pa na wala daw silang pinapakalat na resolution for de facto, impacto. Itong si diba? Napaka-impacto ng loko-loko na to. Anyway, mga kababayan, naku po, natapos na pala tayo. Ay, nako. Ang galing. Thank you so much, mga ka-GP Natics. Maraming po salamat po muli sa inyong lahat. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. At syempre, kami ay uuwi muna. Magkita-kita tayo, ha. Thank you. Bye-bye, guys.